Okay, alright. So, dito na naman tayo mga kapatid. So, una sa lahat ay sana ay mapagpalang araw sa inyong lahat. At palain kayo ng poong may kapal na lumika sa atin. So, ipagpatuloy natin yung kunting binabahagi natin kahapon na katulad ng yung akala natin kasi sa panahon ngayon ay ayos lang na tinatawag natin yung ibang tao na idol, diba? So, noon pa naman ay alam nyo naman yan, diba, na kung ano ang ibig sabihin ng pagsasalita ng idol. Actually, ilang century na kaya walang nangyayari. Dahil sa realidad ngayon, hindi naman ang Panginoong Kristo ang naghahari sa mundo, di ba? Paano maghahari ang Panginoong Hesukristo sa mundo kung ang Panginoon ay hindi naman naghahari sa mga katawan nyo, sa paligid, di ba? So, hindi talaga naghahari ang Panginoon. Kasi alam nyo ba ang ibig sabihin ng bakit ganon? Kasi ang Panginoon, ano yan, ay mapagmahal. Lagi tayong inaalalang tao kasi special tayong tao. Akala ko nga noon, hindi tayo special. Pero ngayon ako magpapatunay na tayong mga tao special. Lalo na kung isa kang Kristiyano. Special tayo. At kung gusto mong malalaman kung paano tayo maging special, kinig ka. Kasi ang buhay nating tao napakasimple lang. Nung sinilang kasi tayo sa mundo, nagsimula yan sa pag-aaral. So ngayon, pag-aaral ito yan eh. So kahit yung kamay natin ano yan, kalyado, pero ayos lang yan. Mahalaga yan, natutuwa ang Panginoong Diyos yan. Kasi panlabas lang yan na anyo. Maliban sa physical, may physical tayo, spiritual. So yun ang pinakamalaga sa Diyos. Ang ating physical, anumang oras ay pwedeng maglaho, pero ang yung spiritual never maglaho yan, lalo na kung ginagalang mo ang Panginoong Kristo Ama. Kasi katulad nung kanina, ang Panginoon sa ating mundo ngayon di naghahari. Kasi mismo ngang sa sinasabi nyo pa lang, hindi na naghahari ang Panginoon. Alam nyo kung bakit? Kasi tinatawag nyo kung sino mga artista, sino mga vlogger, tinatawag nyong idol, di ba? Di nyo ba naisip na yung pagtawag ng idol ay nakasulat yan sa banal na kasulatan? Wala kang na ang pagpupuri ay sa Panginoon lamang. So, ang video na to ay para ito sa mga lalo ng kung mga taga-Kapis ka, basta Pilipino, di ba? So lahat na 'yan. So kung isa kung isa kang Kristiyano, para sa iyo 'to. Kaya sana ay matuwa ka kasi sa panahon ngayon, actually marami ang nagtuturo. Kaya nga minsan akala mo toxic, di ba? Akala mo toxic kasi tungkol sa Panginoon. Kasi saglit lang. Ayun na. So, tinawag tayo ng ating mga kapatid. So, ano na ba yung kanina? Yung tungkol sa hindi nyo paano maghari ang Panginoong Hesus sa ating mundo. Dahil mismo sa sarili niyo pa lang, sa inyong mga katawan,
isipan, sa puso, hindi naghahari ang Panginoong Hesus. So ngayon ako na mismo ang ipapaalala ko sa inyo. So sa inyo naman yan kung maniniwala kayo o hindi. So ako, sabihin natin, ni-remind ko lang kayo kasi ito na yung realidad. Mula noon palagi kong sinasabi may realidad. So ito na yung realidad. Diba tinuturo nga na may 10 utos ang Panginoon. So yung 10 utos na yun, nagpapatuloy yun. Hindi yun nawawala. Kahit mula noong kauna-unahang mga kautusan, hindi yun nawawala. So sa panahon kasi natin, akala natin bilang isang Kristiyano, akala natin tapos na, di ba? Yun lang. Kaya akala mo okay lang. Dahil wala namang nangyari, ganyan na. So actually, kung tutuusin mo, kung mga 1980s ka isinilang, kung 1980s ka isinilang, ito na yung future. Kasi malaki na tayo Kasi nung mga panahon pa ng mga magulang natin, yung mga magulang natin ngayon mga 50 na, di ba? Yung mga parents natin 50, 60, mga 50, 60 hanggang 70, 80. So ilang dekada na. So ito kasi yan. So sana, so ang video na ito ay para sa lahat ng mga Kristiyano, lalong lalo sa mga doon sa lugar ko, kasi mula nung ako bata talagang makadiyos akong tao Kasi alam niyo kung bakit. Kasi ang pagdating natin sa mundong ito, hindi yan ginusto ng ating mga magulang. Diyos ang nakakaalam yan. So ngayon, bago tayo dumating dito sa mundo, may purpose na tayo. Dahil ang ating buhay sa mundo, God's lang at saka yawa. Kilala niyo 'di ba, yawa? So ito yung God, Jesus Christ, o kay Yahweh kung sino man. So ito yung daan, 'di ba? So ito yan. So ngayon, andito tayo. Halimbawa, ito ka. Kasi tayong tao, tao tayo, may physical, may spiritual. Ngayon, kung naging isang mabuti kang tao, ito tayong tao. May physical, may spiritual. So ngayon, kung ikaw ay banal, mabibigyan ka dito. Banal na espiritu. So ang tawag doon, Trinity. Katulad ng Diyos natin. Kaya nga, tinuturo ito ay hindi lang sa religion, kundi quantum physics to. Ako na nagsasabi. Ako hindi lang ako naging philosopher, naging scientist na ako, kaya tinuturo ko rin to. So ito na, di ba? Ay quantum tayo. Quantum to, ako nang nakadiscover niyan. So edi ngayon, yawa, di ba? So ito tayo. So kung susundin mo yung katuruan, ng, kasi ang pagdating natin sa mundo, ang aralin mo lang salita ng Diyos. O yun lang, salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, ano yan? Salita ng Diyos. Tapos halimbawa, ang salita ng Diyos, 'di ba, nasa kung ano yung pinag-uutos ng Diyos. Tapos ang ibang pag-aralin mo lang, salita ng mga magulang mo. Siyempre, ituturuan ka ng magulang mo kung anong maging ugali. Lumaki ka na may paggalang sa Diyos hanggang sa tumanda ka. So yun lang. Yun lang, di ba? Hindi kasi tinuturo ng Panginoong Diyos na kailangan mong mag-aral para yumaman ka, magkabili ka ng bahay, kung ano-ano mang mga material na bagay. Kundi may 10 utos. Ito na. Dapat yun lang ang aralin mo, kasi habang bata ka hanggang sa naging teenager ka, pag nalaman mo na kasi yung stage na alam mo na yung salita ng Diyos, ang Diyos mismo ang magbibigay ng skills mo. Yung skills mo, ang Diyos ang nakakaalam yan kung ano yung ibibigay niya sa'yo. Hindi ibibigay ng yawa. Ang problema kasi, nalaman nga natin ang salita ng Diyos, 'di ba? Tinuro kasi may mata cases.
Sa mga taga-Agnaya, para sa inyo to. Kasi nakikita ko kasi alam niyo ko bakit. Kung saan nagsimula, doon magbawakas. Malalim 'yun. So para to sa inyo, para hindi lang para sa mga anak nyo, sa kaligtasan nyo, kasi may physical tayo. Siyempre, neighbor tayo. Kaya binabagi ko sa inyo to. So dapat pakinggan nyo to. After nyo mapakinggan, kung wala kayong nakuha, itapon nyo, diba? So ito na. So ang katuruan lang dapat, salita lang ng Diyos. Salita lang ng Diyos. Kasi pag nakaya na ng ating katawan, ng isipan, katawan, diba? Katawan, isipan, o yun lang naman. At kasama, andun yung energy. Yung energy, andun lang yun. Abang inaaral natin yon, yung salita ng Diyos, aral natin mga magulang, yung energy lumalaki yan, lumalaki. So quantum physics tayo kasi may energy. So ang quantum physics, energy yun. So idea ngayon, o diba? So yun lang dapat. Salita lang ng Diyos at salita ng utos ng ating mga magulang. Yun lang dapat ang tinuturo ng ating mga magulang. Ang problema kasi sa ating mga magulang, yung iba may pinag-aralan, yung iba wala. So sabihin natin hindi nila alam to. So kaya nga ngayon tinuturo ko sa inyo mga taga-Agnaya. Okay, taga-Agnaya kasi taga dyan tayo sinilang. Isang church tayo. Pero actually, kaya sana pakishare to at makaabot ito sa father ng simbahan ng Agnaya. Okay, dahil alam mo ko si father, kung isa ka talagang isa kang kabanal-banalan na father diyan sa Agnaya, kung isa kang father, di ba? Ang isang father kasi parang ano yan halimbawa, paternity kuno kasi actually ganoon naman paternity yan hindi yan sa hindi yan sa Diyos. Di ngayon, kasi kung isa ka talagang father, lahat ng mga membro mo, itatama mo yung pagkakamali nila. Ikaw mismo na father, itatama mo yung pagkakamali nila. Kasi nakikita mo yan di ba? Nakikita mo yan. Imposible naman na mga tauhan mo yan, hindi alam kung anong ginagawa. Siyempre, ang mga matatalinong pinuno, magagaling. Ano mo yan, nakikita mo yan, under mo yan Siyempre nakikita mo, ano bang ginagawa mo? At may problema ka kasi ito father, di ba? Sa Biblia to. Ito wala na yan. Alisin muna natin yan. Basta yun lang dapat, dalawa lang yun. Aral lang Diyos. Aralin mo lang salita ng Diyos kasi pag kaya na ng katawan mo, isip, ang Diyos na mismo ang magbibigay ng talent mo. So ano yung talent? So ito. So ang talent na ibibigay sa iyo ng Panginoong Diyos, ito yung quantum. Ito yung quantum. Di ba? Ito yung quantum tinuturo. Kaya nga ako tinuturo ko to kasi isa tayong deboto tayo. Deboto ako ng alam nila yung mga taga-amin kasi pag nagsisimba ako, nagluluhod-luhod pa ako kasi nasa puso ko yun kasi alam niyo kung bakit. Isinilang tayo sa mundo, alam na ng Diyos yun. So actually nga, ang pangalan ko, hindi nga alam naman ng mga magulang ko yan Pangalan ko Jason. So malapit na ako kay Jesus. So hindi nagkataon yun. Ipinanganak ako. Alam niyo ba na August 15 ako? Alam niyo ba kung anong August 15 kung isa kang Kristiyano? Dapat alam niyo yun. So alamin niyo na. So pag nalaman niyo yun, edi ngayon ito na. So father so kasi ang isang pare, mga tauhan mo yan. So ikaw father kasi di ba sa tao natin may father, may anak, espiritu. So halimbawa ikaw yung father, itatama mo yung mga anak mo anong ginagawa nila. Katulad na lang father ng katulad na lamang ng mga pagsasabing idol. At anong ko nga father, nagmimisa ka ba dyan father? Tinuturo mo yung 10 utos ng Diyos na yung mga taga-Agnaya, wag silang tatawag sa mga idol. Alam mo ba ang ibig sabihin ng mga idol o lords? Kasi ngayon father, high-tech na ngayon, hindi na unang panahon wala pang cellphone. Kaya actually nung unang panahon nung nagsisimba pa kami, wala pang mga cellphone, talagang St. Peter yan talagang St. Peter. So St. Peter talaga
yan ang nagpatibay ng aking spiritual. Siyempre diyan ako lumaki, so napakaswerte ng simbahan namin yan, Father. So sana, Father, umabot sa iyo to, kasi kung ikaw mismo na, Father, hindi mo mapairal yung 10 utos ng Diyos diyan sa Agnaya, Father, ang simbahan na yan, Father, di ba alam mo naman yun mula nung unang panahon, pag ang kautosan ng Panginoon ay hindi nasusunod, katulad ng pagsisinungaling, lahat ng mga sinungaling pinapatay niya. So kung yung sa panahon natin ngayon, so Father, so kung sa panahon natin ngayon, itong era, so kung yung 10 utos ay hindi mo mapairal, Father, sa mga taga diyan, so ang Diyos na ang bahala na magparusa sa mga ganung bagay. Hindi ako nagsasabi, pero ay kaparusahan, kasi paglapas tanganan yun. Siyempre, Father ka Katoliko, hindi mo mapairal yung, oy, huwag kayong magtatawag-tawag ng mga lods. O siguro hanggang ngayon yung lods, ang ibig sabihin hindi nyo pa alam. So tignan nyo lang sa gulo-gulo at maunawaan nyo yung salitang idol. O yung salitang idol, dapat, Father, ipatupad mo yan, 10 utos ng Diyos. Dahil ako concern ako sa mga neighbor ko, kasi diyan ako nagsisimba napakadaming mga deboto ang nagsisimba dyan, lalo na ngayon, malapit na ngayon, Father, ang April, kapistahan na St. Peter. Kasi si St. Peter sa ibang bansa nagmimilagro yan. Kung hindi ako sure, si St. Peter yung nagmilagro doon sa simbahan. Yung simbahan gawa sa kahoy, nakaikis yon. Ngayon yung mga scientists hindi nga nila alam kung paano naggawa yon. So ganun kagaling ang gahom sa Ginoo, Father. So sa mga taga-Agnaya, sana i-share nyo to, kasi para yan sa inyo at para yan sa Panginoon, kasi paghahari yan ng Panginoong Diyos. Kasi kung bakit ko sinasabi yan, kasi kasi kagabi, madaling araw, namulag-mulagan ako, nadinig ko yung tunog ng trumpet. Nadidig yung trumpet. Napakalayo kami dito sa kalsada, paano dito may trumpet? Ngayon, kasi ang Ginoo, Father, may ano yan si God. 'Di ba may Father, Son, at Holy Spirit. Kasi consciousness yung Father. Alam mo ba, Father, yung consciousness? Kaya dapat, Father, lahat ng mga kabataan yan, dapat ituro nyo yung katuruan ng Panginoon, para yung mga lahat ng kabataan makamtan nila yung consciousness na tinatawag. Paano mo ba makakamtan ang consciousness? Aral ni Kristo, Father. Aral ni Kristo, ituturo nyo yun sa mga kabataan dyan. Kasi pag hindi mo yan, Father, itinuro, lalo na ngayon makarating sa iyo yung video, di ba, sino ba yung binitay sa cross, pinako sa cross na baliktad, kasi hindi siya karapat dapat na sundan yung yapak ni Kristo. So yun, Father, ituro mo yan, Father, sa mga kabataan na makamtan nila yung consciousness, kasi taga dyan ako, Father. Siguro mawalang galang na, Father, no? Siguro Father ka na ngayon, pero yung consciousness na tinatawag ni Panginoong Kristo, wala ka nun. So nakakalungkot. So sana, Father, umabot sa iyo to at mapairal mo yung